So una sa mga balitang boxing na natapos na pala ang 4 na fight contract ni Carl James Martin sa MP Promotions at sa ngayon ay umaasa siyang muling marinyo. Samantala sa kaugnay na balita na kung ating matatandaan na nagkaroon ng pag-uusap sina Manny Pacquiao at Cuadro Alas Casimero. At kanina ay ibinahagi ni Silver Voice of the People ang isang video kung saan maririnig na ayon pa ni Casimero na plano siyang mapasama bilang undercard sa laban ni Pacman sa Amerika. At dahil dito ay may mga fans ni Alas na nag-iisip kung siya ba ang posibleng ipalit kay Wonderboy. Habang ang iba naman ay nagtatanong kung paano ito mangyayari gayong may natitira pa umanong 2 laban si Casimero sa ilalim ng Camida Promotions. Samantala, ayon sa batikang sports at boxing analyst na si Attorney Ed Tolentino, mas maganda ang ipinakitang laban ni Cuadro Alas kontra Mizokoshi. Aniya, kapansin-pansin na bumabato na ito ng mga kombinasyon, taliwas sa kanyang naging laban kay Kainosuke Kamido kung saan kulang sa adjustment at labis na umasa lamang sa isang malakas na suntok. Do take note that in October, natalo by decision itong si Casimero kontra kay Kainosuke Kameda. Sa labang yun mga kaibigan, napakapangit ng performance ni Casimero, aminin na natin. Although ito si Kameda, paniyang kabada pa atras sa nasabing laban, hit and run. Pero napansin natin, para bagang walang plano itong si Casimero kontra kay Kameda. Parang he was just going through the motion at naghahanap na lamang ng malakas na suntok. Wala siyang fight plan para dito kay Kameda and his condition seems suspect. Parang pagod na siya at nakat pa nga doon sa nasabing laban. So napaka-critical itong kanyang sumunod na laban, ito nga kay Tom Mizokoshi. He knocked out Mizokoshi in 5 rounds. This is a way better performance. Mas magandang genre ang ating nakita kumpara doon kay Kameda. Una-una nakita natin yung kanyang mga suntok may variety. Tumitira sa bodega, tumitira sa ulo. Meron siyang tinatawag na variety sa kanya mga suntok. Hindi one-dimensional. Hindi katulad doon kay Kameda na para bagang robot, naghahanap na lamang ng malaking suntok. Dito, mas pasensyoso, naghahanap siya ng kombinasyon. Sa kaugnay na balita na pabor si Attorney Ed Tolentino na makita si Casimero na makipagduelo kay Luis Neri na kilalang heavy puncher. Dagdag pa niya na kung malampasan niya ang performance ni Inoue when facing Neri ay posible siyang maisalang sa isang world title fight. At kung sakaling nanaisin ng Monster na umakyat sa featherweight, ay wala na umano itong ibang pagpipilian kundi ang harapin ang angas ng Pilipinas. Ngayon, saan patungo ang karera ni Jonrel Casimero? Now he wants Luis Neri, yung Mexicano, the 2-division world champion na power hitter. Gusto ko yung laban na yan. They're under the same promotional outfit sa Japan, so pwedeng gawin ang laban na yan. At exciting yan, sapagkat puncher yung Neri. At gusto natin makita kung mas magiging magandang performance ni Casimero kay Neri kumpara doon sa ginawa ni Inoue. Sapagkat si Neri almost knock out Naoya Inoue. Kung mas magiging magandang performance ni Casimero, well and good. Now, Casimero fought at featherweight, which is 126 pounds. Here is a good angle mga kaibigan kung paano maituloy ang laban kay Inoue. Kahit magdadakdak itong si Casimero, walang mangyayari dyan. Unang-una, may language barrier. Baka hindi rin totally naintindihan ni Inoue. Walang kwenta yung magdadakdak. He has to walk the talk. So how will he do it? Fight Neri. Fight the big guns. Okay? Now, if he competes in the featherweight division, mga kaibigan, ito ang magandang angulo. Unahan na niya sa featherweight si Inoue. Kumuha siya ng titulo sa featherweight. So by the time na umakyat itong si Inoue sa featherweight, nakapwesto na si Casimero with one of the featherweight titles.